Salmo 1:27-3. Ang mga bata ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. Salmo 1:13-16. Kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugis sa akin sa tiyan ng aking ina. Kahanga-hanga ang pagkagawa niyo sa akin, kaya kayo'y aking pinupuri. Alam kong ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita niyo ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng bahay bata ng aking ina. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat niyo bago pa man mangyari. Ang pagtawag kay Jeremias. Jeremias 1:4-5. Sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremias, bago kita inanyuan sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Kawikaan 19:18. Ituwid mo ang iyong anak habang may pag-asa pa. Kapag hindi mo siya itinuwid, parang ikaw na rin ang nagpahamak sa kanya. Kawikaan 19:26-27. Ang anak na suwail sa kanyang ama at pinapalayas ang kanyang ina ay anak na masama at tunay ngang kahiya-hiya. Anak, kung ayaw mo na ika'y tinuturuan, karunungan ay iyong tinatanggihan. Kawikaan 20:11. Kahit ang bata'y makikilala sa kanyang gawi, kung siya nga'y matuwid at mabuti. Kawikaan 29:15. Ang pagpalo at pagsaway sa bata ay para sa ikatututo niya. Ngunit kapag ang bata'y pinabayaan, maghahatid siya ng kahihiyan sa magulang. Kawikaan 29:17. Turuan mo't disiplinahin ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapayapaan at kaligayahan. Ito po ang ikapitong paksa natin dito sa Samba. Bata disiplinahin, paluin at sawayin. Lahat po ng tao ay dumadaan o dumaan sa pagkabata bago tumanda. Meron kayang mabuting matututunan sa atin ang ating mga anak o ang mga nakababata sa henerasyong ito? O baka naman ipapamana o pinamana lang natin sa kanila ang ating pagmumura, paninigarilyo, pagkahilig sa alak at iba pang masamang pag-uugali o masamang bisyo. Tayo ba na mas nakakatanda sa iba ay may magandang halimbawa na ginagawa? Malinis ba ang ating pamumuhay? Hindi ba tayo isa sa mga problema ng lipunan? May matututunan nga ba sa atin ang mga nakababata pagdating sa usaping magandang asal o pag-uugali? At pati na ang tamang pagsunod sa mga batas na pinaiiral ng ating pamahalaan o komunidad? Nasa magulang po ang tamang pagdidisiplina at hindi dapat iasa o ipasa ito ng magulang sa ibang tao tulad ng mga guro, kaklase sa eskwela, kaibigan o kapitbahay o kahit pa sa mga katrabaho nila. Kung walang tamang pagdidisiplina po ang magulang sa kanyang mga anak o anak, natural lang po na hindi kakitaan ng magandang asal at mabuting pag-uugali ang anak. Kung pinalaki ang mga anak sa layaw at hindi sa pagsaway, gagawin nga ng mga anak ang lahat ng kanilang gustong gawin sa kanilang kapwa, sa kanilang komunidad o mundong ginagalawan at sila'y malaking kahihiyan ng magulang at kahihiyan sa lipunan. Hindi dahil mayaman ay disente na o maganda pag-ugali at hindi bastos. Sa aking karanasan, ang dami kong nakasama sa eskwela at hanap buhay na mayayaman naman o magaganda ang buhay pero mga bastos, palamura, panay kayabangan ng alam at mapang-api sa kapwa. Ngunit ganoon din naman ang makikitang pag-ugali sa maraming mahihirap na tao. Makalat sila, may ingay, magugulo, puno ng masamang bisyo at kawalan ng galang sa kapwa. Ibig sabihin, wala sa antas o estado ng buhay ang kabutihan at kagandang asal ng isang tao. Kung walang tamang pagdidisiplina ang mga magulang nitong mga taong ito, kahit mayaman pa o mahirap sila, talagang kahihiyan lang ang maaasahan natin sa mga yan.
Diyan papasok ang kabutihan ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga kautusan ng Diyos. At sana nga patuloy tayong magkaroon ng gutom sa mga salita ng Diyos. Patuloy tayong makinig sa mga salita niya at piliting isabuhay para maging kapaki-pakinabang ang ating pakikinig sa magandang balita o salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit maraming kautusan ang nasusulat sa Biblia. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng kaalaman sa mga utos ng Diyos bilang gabay kung paano palalaki ng tamang ating mga anak, ang makakilala sila sa Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos. Daan para mapabuting ating pamumuhay at magkaroon ng malinis at mapayapang pamumuhay. Disiplinahin natin ang mga bata. Magagawa natin ito kung alam natin ang tamang turo sa pagdidisiplina sa kanila at ito'y itinuturo sa atin ng kasulatan. Ito po ang ating ikapitong paksa dito sa Samba. Hanggang dito na lamang po muna. Patuloy nawa ninyong pakinggan ang mga paksang pag-uusapan natin dito sa gabay at tulong ng Diyos. Ang lahat ng kapurihan, karangalan, kapangyarihan at pasasalamat ay sa Diyos lamang. Amen. Muli po, ako po si Brad Mel, ang inyong lingkod. Dito sa Samba, salita'y alalahanin, magandang balita ang kinin. Purihin ang Diyos magpakailanman. Maraming salamat po.